Sa nalalabing oras ng 2025, hayaan niyo pong mauna kong batiin kayo ng isang masayang bagong taon at sana'y maging masagana ang ating hinaharap na 2026. Lahat po tayo dyan. Pinagdarasal ko po sa ating lahat, anuman po ang kulay ninyo. Kung kayo ay maka-BBM, maka-Duterte, maka-Leni, o kung kanino man. Mabuti man ang inyong hangarin, masama man ang inyong hangarin, maganda man ang inyong kalooban, or masama man ang inyong kalooban, sana po magkaroon tayo lahat ng isang Happy New Year. Kasi may naalala kong verse sa Bible na ang araw sumisikat para sa lahat. Kahit na anuman ang estado mo sa buhay, kahit na anuman ang kalagayan mo sa buhay, yun na nga sabi ko, masama ka man o mabuti ka man, lahat po tayo sinisikatan ng bagong araw. Yan po ay everyday paggising natin. So I hope and pray itong darating na bagong taon, lahat po tayo ay maging masaya at masagana. Hindi man sa monetary aspects, marami naman po kasi yung kaligayahan. Find your happiness and it will surely find you back. Okay, dahil po last day of the year, gusto ko lang pong mang-trip. At gusto ko pong pagtripan natin itong si Harry Roque. Aba, napakadami ko na palang na-file na video nitong si Harry Roque. At yung pinakabagong video niya, parang ang hirap paniwalaan Parang hindi sasabihin ni Harry Roque yan. So, pwede itong maging edited or what. Kaya lang para sa ating enjoyment, panoorin po natin. Kaya lang bago lahat yan, tingnan po natin yung mga videos ni Harry Roque kung saan makikita natin kung gaano kabalimbing itong taong ito. Tandaan niyo yung time na sinabi niya at nangampanya siya na huwag iboto si Rodrigo Duterte sa pagkapangulo dahil ito ay certified mamamatay tao. Please, I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. O hindi ba? Napakatindi ng kanyang pangangampanya na huwag niyong iboboto itong si Rodrigo Duterte dahil yan ay aminadong mamamatay tao at lumalabag sa karapatang pantao. Skip muna tayo dyan kay Duterte. Dito naman kay President Bongbong Marcos na pareho din ang sinabi ni Harry Roque tungkol kay Bongbong Marcos. Marcos, mamamatay tao mga Marcos. So anong sinabi ni Harry Roque? Mamamatay tao si Marcos. Sino ba talaga ang mamamatay tao, Harry Roque? Si Rodrigo Duterte o si Bongbong Marcos? Pero nung kay Bongbong Marcos, nung hindi pa siya galit kay President Bongbong, ito po ang kanyang nasabi. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, inisa-isa ko po ang records, wala pong kaso for human rights violations sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. O, hindi ba naman? Anong sinabi niya? Hinalughog niya lahat. Pero wala siyang nakitang record ng human rights violation ni President Bongbong. Ibig sabihin, hindi mamamatay tao si Bongbong Marcos. So balik tayo kay Rodrigo Duterte. Dahil alam natin ngayon na solid na supporter ni Digong itong si Harry Roque. Kaya may paliwanag naman siya na kung nasabi niya dati na mamamatay tao si Digong at huwag niyong iboto, mula po nang siya ay kinuha ni Rodrigo Duterte, nag-iba na po yung tono niya. Isa rin po yan sa binabato sa akin na ako daw ay baliktarin. Hindi po. Sa mula't mula, inaamin ko po, hindi ako nagsimula na at Duterte supporter dahil ako naman po ay meron talagang ties kay Jojo Binay. Inampun po yan ng nanay ko at ng lola ko at alam naman po yan ng Patagapasay dahil nag-estudyante yan ng nanay ko. Pero nung nakita ko naman po bilang kongresista at nakapag-usap kami ni Tatay Digong at pareho kami na merong paniniwala na kinakailangan ng pananampalataya para magbagong buhay ang mga nalulung sa droga, naniwala naman po ako na hindi talaga siya kilyag gaya sinasabi ng mga marami. At siyempre, dahil pinagkatiwalaan niya ako, na ako naman po ay nanindigan din sa karapatang pantao, naniwala rin ako na pinangangalagaan din niya ang karapatang pantao. Bakit naman niya kasi i-recruit bilang isang tagapagsalita ang isang naninindigan sa karapatang pantao kung siya mismo bilang isang abogado ay hindi nagbibigay halaga sa karapatang pantao. So yan, hindi daw siya baliktaran. Meaning, hindi siya double-faced, hindi siya balimbing.
At kung napakinggan niyo yung kanyang paliwanag, para bang nakalimutan na ni Harry Roque yung mga ginawa ni Digong sa pagpatay sa EJK. At ginajustify na niya ngayon kung bakit ginawa yun ni Digong. Naewan ko ba sa mga DDS, paniwalang paniwala, bakit? Na-eradicate ba ni former president ang droga sa Pilipinas? Hindi ba? Hindi naman. Bakit lagi niyo sinasabi na naging tahimik ang bansa natin nung panahon ni Digong? Samantalang si Digong naman ang umamin bago siya bumaba sa pwesto na hindi niya kaya na mabura ang droga sa Pilipinas. Ang dami nang namatay, ang dami nang pinapatay dahil galing na rin kay Rodrigo Duterte na ang kasalanan niya ay ang EJK. Wala pong fake news sa sinasabi natin. Wala po tayong tinitwist na istorya dahil yung sinasabi ko ay galing mismo sa kanila. Si Digong umamin na hindi niya kayang masugpo ang droga sa Pilipinas. Siya rin ang umamin na ang kasalanan niya ay ang EJK. Na yan ang binigyang katwiran naman ni Harry Roque kung bakit bumaliktad na siya at mula nung siya ay naging anti-Duterte, naging super-duper solid Duterte supporter na siya. Panatiko na nga eh. So, ito naman ngayon, yung sinasabi ko kaninong video na lumabas ni Harry Roque, kung saan binanggit niya dun sa kanyang vlog na hindi daw mananalo si Sara Duterte ngayong 2028. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi na marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Huwag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa survey si Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Yan. Hindi daw porke popular, hindi porke nangunguna sa survey, ay siguradong mananalo na si Sara Duterte. At ang sabi pa ni Harry Roque, hindi daw mananalo si Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Sa tingin nyo, totoo ba yung video? Hindi kaya edited ito? Yan po kasi ang kumakalat na video ni Harry Roque ngayon. Ako, para ang hirap paniwalaan eh. Siguro pinaglalaroan lang ng mga content creators itong si Harry Roque at in-splice yung kanyang video. Kasi, paano mong paniniwalaan na sinabi ni Harry Roque na hindi daw mananalo si Sara Duterte, although alam naman natin na hindi po talaga mananalo si Sara Duterte kahit na anong whitewash ang gawin nila, na kahit na anong survey ang ilabas nila tulad nung sa SWS at ngayon sa Pulse Asia. Nako, Pulse Asia will not be called False Asia for nothing. Talagang sinunod kagad after ng SWS kung saan negative si Bongbong Marcos. Aba, ganun din sa Pulse Asia, negative din daw si President Bongbong Marcos. Tigil-tigilan nyo kami. Kayo-kayo na lang ang naniniwala sa mga service ninyo. Takot na takot kasi itong kampo ni Sara Duterte na matalo. Kaya puro pagpe-flex kay Sara ang ginagawa nila. Kaya nga sunod-sunod ang mga survey kunwari na ang taas ni Sara Duterte at si Bongbong Marcos ay nasa negative side. Hindi naman natatakbo si President Bongbong Marcos sa susunod na eleksyon unless tumakbo siyang Vice President. So kahit na anong pagmamanipula pa ng kampo ni Sara Duterte at ng mga survey firms na yan, hindi nyo na mabibilog ang isipan ng taong bayan. Nakikita namin, hindi namin kailangan yung mga survey ninyo na kung ilang libo lang nakatao ang inyong sinurvey. Ikumpara natin yan. Pumunta kayo sa social media, makikita nyo ang totoo kung sino ang mas malakas. Anyway, tulad ng sinabi ko, hindi na po tatakbong presidente si Bongbong Marcos unless tumakbo siyang Vice President. At sino naman kaya ang pwede niyang makatandem na lalaban sa Sara Amy Itim tandem sa 2028? Pero mabalik muna tayo kay Harry Roque. Kapani-paniwala ba na masasabi ni Harry Roque ito? Although pwede rin naman po na bumaliktad si Harry Roque dahil nakita niya sila Alice Guo, sila Diskaya, nahuli na, napresento na, yan din ang sasapitin niya. O gagaya rin siya kay Senator Bato de la Rosa at kay Bongo. Tulad ng diniscuss natin sa aking huling vlog, nababaliktad nga ba si Bato saka si Bongo? Although wala pong confirmation niya, pinag-usapan lang natin. Ganyan din kaya si Harry Roque. Kaya alam paano sasabihin ni Harry Roque yan? Samantalang himod wet packs nga yang si Harry Roque sa mga Duterte. At paano niya sasabihin na hindi daw mananalo si Sara sa 2028? Samantalang pakinggan natin yung isang video sinabi niya kung saan nanggigigil pa siya
na sinabi na kapag si Sara na ang naupong presidente, malalasap nyo ang ganti ng isang Sara Duterte. Nako, itaga nyo sa bato. Pag naging presidente is Inday Sara, hindi yan makakalimot. Kristiyano yan. Pero sisiguraduhin niya na mabigyan ng katarungan, hindi lang kanya ang kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino dahil ang ginawa nila kay Tatay Digong, linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Dahilan para talagang gagawin lahat ni Inday Sara para mabigyan lahat tayo mga Pilipino ng katarungan dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Ngayon, i-compare natin yung dalawang video. Sa tingin nyo, masasabi ni Harry Roque yan na hindi mananalo si Sara Duterte sa 2028? O baka yung mga style ngayon ng mga DDS from Bato, Tubong, to Harry Roque na kunwari babaliktad, yung pala meron silang ulterior motive. So ingat po tayo sa mga ginagawa ng mga DDS na to. Never trust them. Lalo na si Harry Roque. Gaya nakita natin yung kanyang mga videos, mamamatay daw si Marcos, mamamatay daw si Duterte, tapos kakambyo na hindi mamamatay tao si Marcos, walang nilabag na human rights, ganun din si Digong, hindi rin lumabag sa human rights. Ano na paniniwalaan mo kay Harry Roque? Sinabi niya na kapag presidente na si Sara Duterte, ay gagantihan niya lahat na nagkasala sa kanya. Tapos sasabihin niya na hindi mananalo si Sara Duterte sa 2028. Pero saan pa ba magmamana si Harry Roque kay Sara Duterte? Kaya panoorin po natin itong baligtaran din ni Sara Duterte. Ng grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust because when you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan. Wait lang. Oh, pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. O hindi ba? Kanina nagmana si Harry Roque, Sara Duterte, paiba-iba sila ng sinasabi. Akala nila hindi documented yung mga sinasabi nila. Sasabihin ni Sara Duterte, I never said na mag-resign si Marcos. And yet, napanood naman natin sa isang video, natuwang-tuwa pa yung mga supporters ni Duterte nung sinabi ni Sara na kailangang pag-resignin daw muna nila si Bongbong Marcos. And yet, ang sabi ni Sara, hindi daw niya sinabi, never niyang sinabi na mag-resign si Bongbong Marcos. Tatak Duterte, hawa-hawa na lang talaga sila. Ganyan din naman si Rodrigo Duterte. Sinabi niya, bangag ang ating presidente, pero after a few days, sabi niya, hindi ko sinabi na bangag si Bongbong. Patayin niyo man ako ng 1,000 beses, wala akong sinabi. So, it runs in the family at kasama na dyan, lahat ng alipores ng DDS. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Again, Happy New Year po sa inyong lahat. Sana natuwa kayo sa pagtitrip natin kay Harry Roque. Harry Roque, uwi na. Ang dami nang naghihintay sa iyo dito. Maglilid ka pa ng people power sa EDSA, di ba? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next year. Diyos te Agnina.